Sa taong 1914, isang lalaking Ingles ang nasa isang bangka sa loob ng 67 araw, at papunta siya sa isang malayong isla sa South Atlantic kung saan magtatrabaho siya bilang weather observer sa loob ng isang taon. Sa huling araw ng paglalakbay, habang naninigarilyo sa itaas, tinanong siya ng kapitan kung ano ang kanyang tinatakasan, dahil ito rin ang tinanong sa kanya noong nagpasya siyang pumunta sa dagat, ngunit hindi sumagot ang Ingles. Hindi nagtagal ay nakarating sila sa isla, at tinulungan ng buong crew ang Ingles na dalhin ang kanyang mga gamit sa cabin na kanyang tutuluyan. Napansin niyang walang mga ibon sa paligid, at sinabi ng kapitan na wala ring weather official ang nag-welcome sa kanila. Pumasok sila sa cabin na mukhang matagal nang inabandona, at inisip ng kapitan na hindi dito ligtas. Sa palagay niya ay hindi dapat manatili ang Ingles, ngunit tumanggi ang lalaki. Kahit hindi na ito bahagi ng kanyang trabaho, tinulungan pa rin ng kapitan ang Ingles na imbestigahan ang lugar. Habang papunta sila sa isang lighthouse, nakakita sila ng fountain at may nakitang mensahe sa mga bato na nagsasabing pag-aari ni Gruner ang bukal na ito. Pinabalik ng kapitan ang kanyang mga tauhan sa bangka at nagpatuloy ng mag-isa kasama ang Ingles. Makalipas ang ilang sandali, nakarating sila sa lighthouse na merong mga nakatusok na sibat sa paligid. Nang walang sumasagot sa kanilang tawag, puwersahan silang pumasok at pumunta sa itaas, kung saan nakita nila ang isang natutulog na matandang lalaki. Ito ay si Gruner, na may ibinulong tungkol sa pagpunta muli sa tubig bago bumaba sa higaan. Nang tanungin siya ng kapitan tungkol sa naunang weather observer na si Alder Vigilant, na dapat ay isasama niya pabalik, sinabi ni Gruner na namatay siya sa tipos, umalis sa isla at hindi na niya ito muling nakita. Dahil walang naitutulong si Gruner, umalis na ang dalawang lalaki. Gusto pa ring manatili ng Ingles, kaya bago bumalik sa bangka, sinubukan ng kapitan na iregalo ang kanyang baril sa kanya. Tinanggihan ito ng Ingles at pagkatapos magpaalam, pumunta na siya sa kanyang cabin para simulan itong ayusin. Sa drawer ng lamesa, nakakita siya ng isang journal na iniwan ng naunang weather observer at nagpas siyang basahin ito sa tabi ng apoy. Normal lang ang mga naunang ilang pahina, na patungkol sa buhay ng mga halaman at hayop sa isla, isang larawan ng isang babae na nakasuot ng damit pangkasal, na may nakasulat sa likod na Mrs. Vigilant at Love Love Love, at naisip na siya ang asawa ni Alder. Ngunit naging kakaiba ang mga bagay-bagay, nang makita ang mga tala at guhit ng mga kakaibang nilalang sa dagat na umaatake sa mga tao, at isang nakakatakot na pahayag na sinasabing mali si Darwin. Kinabukasan, habang ginagawa ang kanyang weather reading sa may dalampasigan, nakahanap ang Ingles ng mga batong nakapabilog na puno ng mga shell, at ang hugis nito ay hindi maaaring gawa ng alon. Kinagabihan, habang naghahapunan sa cabin, nakarinig siya ng mga kakaibang ingay sa labas ng bahay. Ito ay mga ungol at pagtama sa kahoy na dingding. Dahan-dahan siyang lumapit sa pinto nang biglang may sumulpot na paa ng halimaw sa ilalim, at tumugma ito sa nakita niyang drawing sa journal. Nang marinig ang pag-akyat ng ilan pa sa buong bahay, nagmamadali siyang pumasok sa basement at isinara ang pinto nito. Tiningnan niya kung ano ang nangyayari sa itaas sa isang butas, at nang mapansin ang isang nilalang na nakatingin din sa kanya, sinaksak niya ito ng kutsilyo. Gayunpaman, nasa labas pa rin sila kaya nagpa siya ang lalaki na itali ang handle ng pinto sa hagdan at magpalipas ng gabi sa basement. Nang lumabas siya kinaumagahan, napansin niya ang dugo sa sahig ng bahay at ang mga kakaibang bakas ng paa sa buhangin. Nagmamadali siyang pumunta sa lighthouse, ngunit hindi niya mabuksan ang pinto sa pagkakataong ito. Matapos tawagin ng ilang beses si Gruner, binuksan ng matandang lalaki ang bintana at binuhusan siya ng tubig, at sinabi sa kanyang dapat ay nanatili na lang siya sa bangka. Ilang sandali pa, inihahanda na ng Ingles ang bahay para sa gabi. Tinakpan niya ang lahat ng bintana at pinalibutan ang cabin ng mga kahoy at mga aklat na nilagyan niya ng langis ng lampara. Pagpasok sa loob, sinelyuhan niya din ang pinto at nilagyan ng bala ang rifle. Maya-maya, dumating na ang mga nilalang at tumalon sa mga bintana at pinto, at dahan-dahang sinira ang mga reinforcement na kanyang inilagay kanina. Nagawa niyang mabaril ang iba noong una, ngunit napakarami nila, kaya't sinindihan niya ang isang sulo gamit ang lampara at itinapon ito sa mga kahoy at papel na inilagay niya sa paligid ng bahay. Nagsimula itong umapoy at natakot ang mga halimaw, ngunit hindi na niya ito makontrol. Nasunog din ang cabin, kaya wala nang ibang choice ang lalaki kundi lisanin ang lugar at magpalipas ng gabi sa likod ng malaking bato sa dalampasigan. Kinaumagahan, bumalik siya sa cabin at nakitang sira na ito. Matapos kunin ang isang panyo para balutin ang kanyang nasugatang kamay, kinuha niya ang rifle at nagtago upang sundan si Gruner sa bukal.
Nang babarilin na niya ito, sinunggaban siya ng isa sa mga Shokoy na nagkataong isang babae na nakasuot ng sweater. Itinulak niya ito at itinutok sa kanya ang rifle, ngunit nakita sila ni Gruner at tinutukan din ng baril ang Ingles. Hindi siya sumuko, ngunit nagawa niyang mapasunod si Gruner na ibaba ang kanyang armas sa pamamagitan ng pagbabanta sa nilalang. Tinanong siya ni Gruner kung ano ang gusto niya at sinabi ng Ingles na obvious naman ito. Pumayag si Gruner na hayaan siyang manatili sa lighthouse pagkatapos sabihin ng Ingles na meron siyang mga supply na maaari niyang ibahagi. Ipinaliwanag din ni Gruner na mabait ang nilalang at pinatunayan niya ito sa pamamagitan ng pagtawag sa kanya na parang aso. Bago pumunta sa cabin, nagpa siya si Gruner na pangalanan ng Ingles bilang friend. Nang makarating na sa cabin, nagpatuloy sila sa pagkuha ng maraming mga supply. Sinabi ni friend kay Gruner na sa palagay niya ay hindi namatay sa tipos ang dating weatherman, kundi naiwan siyang mag-isa sa bahay at kinuha siya ng mga nilalang. Sa palagay niya ay may pananagutan dito si Gruner, ngunit hindi ito kinumpirma o itinanggi ni Gruner. Sinabi niya lang sa kanya na kailangan na nilang umalis dahil malapit nang dumating ang gabi. Makalipas ang ilang araw, makikitang natutulog si friend sa loob ng lighthouse at nagising nang malamang dinidilaan ng nilalang ang nasunog niyang kamay dahil ang laway nito ay nakakagamot. Pumasok si Gruner sa loob ng lighthouse at sinabi sa kanyang halos 2 araw siyang natutulog. Umakyat sila sa itaas at habang binibilang ang mga bala na pwede nilang gamitin, pinag-usapan nila ang tungkol sa nilalang. Hindi talaga siya nakakausap ni Gruner, bagkus ay nauutusan niya lang ito. Para siyang aso na laging bumabalik sa kanyang amo kahit gaano pa man ito kalupit. Namangha si friend sa kanya at pinanood siya habang nagsasalita tungkol sa teorya na maaaring nag-evolve ang nilalang sa dagat para makasurvive. Hindi nagustuhan ni Gruner ang usapan, kaya pinutol niya ito upang dalhin siya sa balcony at ipinaliwanag na ayaw ng mga nilalang sa liwanag. Tinanong ni friend kung bakit hindi siya sumama sa bangkang nagdala sa kanya 4 na araw na ang nakakaraan at sumagot si Gruner na kung napakaganda ng sibilisasyon, bakit niya ito iniwan. Mas gusto niya dito, kung saan siya ang master ng sarili niyang kapalaran. Habang sinusuri ang lighthouse, naglagay siya ng duyan para sa kanyang sarili at nakakita ng diving suit sa isang chest. Sinimulan na niya ding markahan ang mga araw sa dingding at masanay na makasama ang kakaibang nilalang. Nang sumapit ang gabi, sinabihan siya ni Gruner na kunin ang kanyang rifle at dinala siya sa balcony, kung saan nakasindi ang mga sulo at ang beacon ng lighthouse ay maliwanag na umiilaw. Armado mula ulo hanggang paa, ipinaliwanag ni Gruner kay friend na paparating na ang mga nilalang. Mahalagang magpaputok lamang kapag malapit na sila at sapat na ang pagpatay ng ilan sa kanila dahil kakainin nila ang isa't isa. Nasa itaas ng balcony ang alaga nilang nilalang, kung saan gumagawa ito ng isang kakaibang tunog at inisip ni friend na baka umaatake lang ang mga halimaw dahil gusto nilang iligtas siya. Nang dumating na ang mga halimaw, mabilis na sinimula ni Gruner ang pag-atake sa kanila, ngunit nabalot ng takot si friend at bumalik sa loob bago siya nawalan ng malay. Kinaumagahan, ginising si friend ng galit na si Gruner, na nagsabi sa kanyang hindi siya tatanggap ng anumang pabigat na kasama, kahit gaano pa karaming pagkain at alak ang dala niya. Pinaalis siya ni Gruner para kumuha ng tubig, at ginawa naman ni friend ang eksaktong inutos sa kanya. Ngunit nang makabalik siya sa lighthouse, natuklasan niyang nagtitiktok si Gruner kasama ang nilalang. Kinagabihan, binigyan ni Gruner ng huling pagkakataon si friend. Muli niya itong inilabas sa balcony ngunit sa pagkakataong ito, pagkarating ng mga nilalang, siya naman ang humakbang pabalik sa loob. Isinara niya ang pinto at nilock si friend sa labas at iniwan siyang ipinagtatanggol ang sarili. Kinaumagahan, muli niyang binuksan ang pinto at nakita niyang puno ng dugo si friend ngunit buhay siya at matagumpay. Pagkatapos nito, pareho ng ginawa ng mga lalaki ang kanilang pang-araw-araw na gawain. Bawat araw, ginagawa ni friend ang mga mababang uri ng gawain upang payagan siyang manatili sa lighthouse, at sa gabi naman, ipinagtatanggol nila ang kanilang sarili laban sa pagsugod ng mga nilalang. Naalala ni friend kung bakit siya pumunta sa isla, at ito ay upang makahanap ng kapayapaan, ngunit sa halip, impyerno ang kanyang natagpuan. Isang araw, nagtataka siya kung bakit hindi na umaatake ang mga nilalang tuwing gabi, at sa katunayan ay 2 linggo na nila itong hindi nakikita. Sa kanyang araw-araw na paghahanap ng kahoy, nagsimula na rin siyang manguha ng mga buto ng balyena para sa kanyang gagawing pag-ukit. Hindi niya rin maintindihan kung paano nasisikmurang atakihin ni Gruner ang mga nilalang na ito, at sa parehong oras ay makipagpalakpakan sa isa sa kanila. Ngunit kalaunan ay napalapit na din si friend sa nilalang, at pinangalanan pa niya itong Aneres.
Isang gabi, naging busy ang dalawang lalaki sa paglalaro ng chess kaya nakalimutan nilang buksan ang mga ilaw. Halos madaig na sila ng mga nilalang na umaatake sa kanila, ngunit nagawa pa rin nilang mabuhay sa pamamagitan ng pagkukulong ng kanilang sarili sa lighthouse, bagaman nasugatan ang binti ni Gruner sa proseso. Kinaumagahan, habang ginagamot ni Aneres ang sugat, sinabi ni Friend na hindi na sila makakasurvive ng mas matagal dahil kaunti na lang ang natitira nilang bala. Makalipas ang ilang araw, narinig ni Friend kung paano minumura at sinasaktan ni Gruner si Aneres na biglang tumakbo palabas ng lighthouse. Sinundan siya ni Friend sa may dalampasigan at matapos iwan ang kanyang rifle, dahan-dahan siyang lumapit sa nilalang upang ipakita sa kanya ang bangkang inukit niya mula sa buto ng balyena. Nakilala ni Aneres ang hugis at dinala siya sa isang nakatagong lugar sa dalampasigan kung saan nakahiga sa buhangin ang isang inabandonang bangka. Bumalik siya sa lighthouse at sinabi kay Gruner ang tungkol dito, ngunit matagal na niya itong alam at hindi lang sinabi kay Friend dahil walang saysay ang paggamit nito. Kung aalis siya sakay ng bangka, mamamatay siya sa gutom o sa pag-atake ng mga nilalang. Nang tanungin ang tungkol sa pinagmulan ng bangka, sinabi ni Gruner na ginamit ito ng isang Portuges na nakatakas sa nawasak na barko at napatay ng mga halimaw. Ang barkong yun ay may dalang dinamita na pinaniniwalaan ni Gruner na napasok na ng tubig. Dinala siya ni Friend sa loob at ipinakita sa kanya ang diving suit na kanyang natagpuan. Sa palagay niya ay magagamit niya ito upang mahanap ang lumubog na dinamita na makakatulong sa kanilang talunin ang mga nilalang, ngunit tumanggi si Gruner sa paniniwalang isa itong suicide mission. Kinabukasan, nagpa siya pa rin si Friend na ayusin ang bangka at na-distract ng marinig ang pagkanta ni Aneres sa may bukal. Tinanggal ni Friend ang kanyang damit at sinamahan siya sa tubig, at ang lahat ng ito ay nakita ni Gruner, na labis na nagselos. Kalaunan ng makabalik sa lighthouse, ibinato ni Gruner ang diving suit kay Friend at sinabing nagbago na ang kanyang isip, isang obvious na plano upang mawala na si Friend at para masolo na muli si Aneres. Pagkatapos, sumakay na sila sa bangka at nakarating sa lugar ng shipwreck. Isinuot ni Friend ang diving suit at lumusong sa ilalim ng tubig, kung saan nakita niya ang box ng mga dinamita na ikinonekta niya sa isang lubid na hinila naman ni Gruner sa bangka. Habang ginagawa ito, dalawang batang Shokoy ang lumangoy malapit sa kanya at aksidente siyang naitulak. Habang unti-unting nauubusan ng hangin, hinila ni Friend ang lubid ng 3 beses, isang senyales na humihingi siya ng tulong, ngunit sinadya itong hindi pansinin ni Gruner. Dahil dito, wala nang ibang choice si Friend kundi lumabas ng diving suit at lumangoy pabalik sa bangka. Sa sandaling makabalik sa lighthouse, binuksan nila ang mga box ng dinamita, ang isa ay napasok na ng tubig gaya ng inaasahan, ngunit ang iba ay nasa maayos pang kalagayan. Ibinaon nila ang mga ito sa 2 linya sa labas ng bahay, ang isa ay malapit sa pader ng lighthouse. Nang dumating ang taglamig, nagsimula ng bumagsak ang nyebe, at lumipas rin ang 1 linggo na hindi umaatake ang mga nilalang. Isang partikular na umaga, natuklasan ni Friend na si Gruner ay nagpalipas ng gabi sa balcony, habang ang kanyang kamay ay nasa detonator at halos mamatay na sa lamig. Ginising niya ito at pinapunta sa loob, ngunit bago siya sundan, tinanggal niya ang mga wires sa detonator. Lumipas ang 3 pang linggo nang walang pag-atake mula sa mga halimaw. Sinaktan ni Gruner si Aneres sa pag-aakalang binalaan niya ang kanyang mga kaibigan, at nagpasyang kailangan nilang gumawa ng bitag. Nang gabing yun, nanatili si Friend sa bukas na pinto na napapalibutan ng mga lampara, at dinala ni Gruner si Aneres sa balcony upang obligahin siyang kumanta. Nang hindi sinasadyang napatay ng hangin ang ilan sa mga lampara sa tabi ng pinto, sinamantala ng mga nilalang na makapasok at umatake. Habang umaakyat si Friend, sinubukan ni Gruner na pasabugin ang dinamita ngunit hindi ito nagtagumpay. Dahil dito, kailangan niyang ipagtanggol ang sarili hanggang sa makapunta doon si Friend at muling maikonekta ang mga wires sa detonator. Nang magawa na ito, itinulak na ang detonator at sumabog na ang pinakamalayong linya ng dinamita, na epektibong pumatay sa halos lahat ng halimaw. Sa sobrang pananabik, muling hinila ni Gruner ang lever kahit pinagbawalan siya ni Friend, at nag-trigger sa pinakamalapit na linya ng dinamita, na parehong nagpatumba sa kanilang dalawa. Nang dumating ang umaga, lumabas sila upang makita ang pinsala. Tinapos ni Gruner ang mga nilalang na maaaring buhay pa, ngunit hindi ito magawa ni Friend nang matuklasan niya ang isang necklace sa isa sa mga nilalang, isang tanda ng katalinuhan, ngunit ihinagas ni Gruner ang kwintas sa tubig. Nang gabing yun, hindi dumating ang mga nilalang, ngunit narinig ng 2 lalaki ang malungkot na tunog na ginagawa ni Aneres, at inisip ni Friend na nagdadalamhati siya. Kinabukasan,
Habang naglalakad sa dalampasigan, napansin ni Friend ang dalawang batang nilalang sa dagat. Upang magmukhang palakaibigan, naghanda siya ng isang bagay para sa kanila, isang bilog ng mga bato sa buhangin, at ang kanyang inukit na bangkang buto sa gitna. Pagkatapos ay bumalik siya sa lighthouse, kung saan si Gruner ay nilalagyan ang rifle ng mga peking bala upang patuloy pa ring makapagbigay ng takot. Hindi siya pinansin ni Friend at pumunta sa balcony kung saan gumamit siya ng binocular para tingnan ang kanyang maliit na bangkang buto sa buhangin. Kinaumagahan, nalaman ni Friend na nakatulog si Gruner dahil sa kalasingan at isang deck ng mga card ang nahulog sa sahig. Sa loob ng card box, nakita niya ang parehong larawan ng babaeng nakita niya sa kanyang cabin, ngunit sa pagkakataong ito ay kasama na niya ang kanyang asawa. Ang mga salitang love 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 ay nasa likod din ng larawang ito. Narealize noon ni Friend na ang Gruner ay isa lang peking pangalan, at ang dating weatherman ay hindi talaga namatay. Si Gruner ay ang dating weatherman na nabaliw lang sa pagkamatay ng kanyang asawa at sa kawalan ng kasama sa isla. Sa sobrang galit sa natuklasan, nagpa siya si Friend na burahin ang bilang ng mga araw na pinapanatili niya sa dingding. Kalaunan sa araw na yon, habang naglalakad sa dalampasigan, nakita ni Friend na wala na ang kanyang bangkang buto sa nakapaikot na mga bato. Nang mapansin ang batang Shokoy sa di kalayuan, iniwan ni Friend ang dala niyang sulos sa loob ng mga bato bago umatras na nakataas ang mga kamay na nagpapakitang hindi niya siya sasaktan. Lumapit sa kanya ang batang nilalang, at maya-maya lang, marami na ring nagpakita at isa sa kanila si Aneres, na mukhang mas confident na ngayon. Ibibigay na sana ng bata ang bangkang buto kay Friend, ngunit pinutol ni Gruner ang matamis na sandali gamit ang putok ng kanyang rifle. Sinabihan siyang umatras ni Friend dahil mali sila, at ang totoo ay mabait talaga ang mga nilalang. Hindi ito pinansin ni Gruner at inutusan si Aneres na bumalik sa bahay, ngunit hindi na siya sumunod. Labis na nagalit si Gruner nang malamang hindi na sa kanya babalik si Aneres, at tumakbo pabalik sa lighthouse habang bumubulong ng mga bagay tulad ng walang pwedeng mang-iwan kay Gruner. Sinubukan ni Friend na kaibiganin muli ang mga nilalang, ngunit natumba ang bata nang tumama sa kanyang dibdib ang isang bala mula kay Gruner sa balcony. Sa sobrang galit, bumalik si Friend sa lighthouse at inatake si Gruner, ngunit si Gruner ang nagwagi sa huli. Nang hahampasin na siya ng palakol, ginamit ni Friend ang kanyang tunay na pangalan at sinabihan siyang hindi mamamatay tao si Elder Vigilant. Sa pagkabigla sa mga salitang ito, inulit ni Gruner ang love love love, bago binuksan ang pinto at lumabas ng bahay, upang ibigay ang kanyang sarili sa mga nilalang. Nakita ni Friend na inaatake nila siya, at pagkatapos ay isinara ang pintuan, ngayong alam niyang patay na si Gruner at mag-isa na lang siya ngayon. Lumipas ang maraming taon at makikita natin ang tatlong opisyal sa loob ng lighthouse na sinusubukang gisingin si Friend na natutulog sa lumang higaan ni Gruner. Nandito sila para palitan si Friend ng bagong weatherman. Pinagkamalan nilang si Gruner ang lalaking nasa harap nila, ngunit hindi sila itinama ni Friend. Sa katunayan, sinabi niya sa kanila na namatay sa tipos ang dating weatherman. Pinagalitan siya ng opisyal dahil sa kalagayan ng silid at ipinaalam sa kanyang nasa digmaan sila, ngunit lumabas lang ng balcony si Friend kung saan nakita niya ang isang grupo ng mga barko sa di kalayuan. Sa katapusan, makikita si Aneres na tumatakbo sa dalampasigan bago tumalon pabalik sa tubig, at dito na nagtatapos ang pelikula. Thanks for watching. Please like at mag-subscribe na kung hindi ka pa nakapag-subscribe. Pindutin ang notification bell para sa marami pang movie recap katulad nito at mag-iwan ng comment down below. This is MR Movies. Ciao!